doon. Wala. So, hindi rin po nakasundo. Malungkot. Hindi po nakasundo yung west at saka yung east. Dahil po yung west, yung Roma, nasakop po sila ng kalaban. Nasakop po sila. So, wala na natira. Napunta na lang dito sa eastern. Yung po mga istorya po natin. Na, para maintindihan nyo, bakit merong simbahan sa eastern? Nandun po kasi yung church ng Antioquia. Naalala nyo? Ano yung Antioch? Sa Antioch, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Andun po. Hanggang ngayon po naman, bilang siguro pagpapala sa kanila ng Panginoon Diyos, sila po yung tanging nasa Biblia na hanggang ngayon po nandun pa rin. Antioch. Antioquia ang pangalan niya ngayon. Doon po tayo unang tinawag na. Amen. Tapos nawala na po ang center ng Christianity. Napunta na sa sino nakakalap? Saan napunta? Sa Great Britain po. United Kingdom. Sila na po doon. Layo, ano? Nandito yung Jerusalem, napunta doon. Kaya nga po, doon po naggaling yung King James Bible. Ang sabi nila, that is, tingnan nyo ha, tako na. Ito lang po yung authority ng Bible na pwedeng gamitin. King James Bible. Kasi inuutos daw yun ni King James na yun ang gamitin. Amen. But, pinapaula ko na sa inyo, ang original na Biblia po natin ay marami pong question dito. Sapagkat ang unang Biblia, ang unang mga sulat ay nakasulat po sa Griego. Griego po, kasi yun po nung panahon nila po, yun po ang kanilang salita. May tatlong salita po noon. Ano naalala nyo? Siyempre, Hudyo, salitang Jewish, Hebreo, yun. Salitang Griego, at salitang ng Emperor, Latin. Okay. Noong una pong nakasulat, ang ating mga rito, na questionable hanggang ngayon, sinunod daw po ito sa Griego. So, the original writings ay Griego. Amen po. Now, 200 years pagkalipas ng pagkamatay ng Panginoon, meron pong isang church father, kilala niyo, si Saint Jerome. Si Saint Jerome po ay taga-Morong. Ito, taga-Morong ka eh. Di ba? Ba't po kayo natatawa? Alam ba ninyo na ang Morong ay capital ng Rizal? Hindi nyo alam. Capital po yan. Hindi po Rizal ang tawag nun eh. Nakita ko yun, aba, kaya pala kang gano'n, sentro po siya. Dalawa lang po sa Rizal ang may pinakamatandang church ng Morong at church ng Baras. Yung po yung pinaka-original ka. Tapos yung bayan ng nanay mo, Pila, capital ng Laguna. Sabi ko, bakit na? Ngayon, Santa Cruz na. Kaya pala lahat ng ay papunta ron. Bakit? Hindi po ako nag-invento. Sapagkat si Saint Jerome, ang kauna-una na nag-translate ng Biblia sa Latin. Because it's the Latin, Greek ang tawag po ron. So, dalawa lang ang original, Greek. Wala ng Greek Empire. Tapos ng Roman Empire, wala. So, Latin ngayon ang natira. Ano po po rin yung salitang Latin? Alam mo yung salitang Latin? Yung vamos, nosotros, yung mga gano'n. Hanggang ngayon meron yan, di ba? Sabi sa amin, kami nag-iinom pa, brother, inom. Uy, gusto niyo huwag kayong malasing. Ito ang Latin language. Kakabisaduhin mo raw yan, hindi ka malalasing. Tapos pag kinagat mo yung baso, nabibrake talaga. Huwag na, magkasala po sa Panginoon pag pinagito yung Latin. Yung binabalik-baliktad, yan Latin kasi binabalik-baliktad nila yan. Para kang may anting-anting, sinubukan ng isa namin, kinagat yung baso. Hindi po, nabasag yung natin. Nasag yung ngipin. Di, pero merong isang kurang tanggal talaga eh. Sabi namin. Tapos ako po, nung kabataan ko po, kasi nidala ko ni, palagi po ako namamatag dati, naalala mo yun? Palagi ko nga pupunta kay Mandoro. Lahat ang binibigay niya sa akin, nagkaroon po ko ng parang ang lalapas ko, maguloy ko lang.
Ang pangontra puro Latin na language. Kung binabasa-basa niya, sasaran. O sige, ito, bibigyan kita ng anting-anting. Lalagay ko dito mo, nakasulat, Latin. Yung may triangle na may mata, ganyan. Binabasa ko po yan. Kahit ikaw ay pariling, sabi niya, hindi kayo tatabla. Yung po ang power ng Latin language. Hanggang ngayon po, ginagamit po yan. Amen. Ayun naman, pastor, ang kinalaman nun, ito, masakla. Pag tin-translate mo ang Biblia, maliban sa Latin, papatayin ka. Akalain nyo, tin-translate siya sa England. Kilala niya si William Tyndale. Yung mga, mababasa niya. Minsan mag-research kayo. Nung tin-translate nila sa English para maintindihan ang lahat, sinulog sila ng buhay, mga kapatid. Meron pa anong patay na eh. Pinukay, sinulog. Dahil lang dito, mga kapatid. Dahil ang paniniwala nila ang salita ng Diyos, dapat maunawaan lamang ng mga matatalino. Ang gusto naman ng mga early Bible scholars, maintindihan, mabasa ng kahit sino. Yung po totoong istorya. Si Wycliffe, bagay hindi nyo na yan, alam niyo, pinatay sila dahil translate lang nila. Nasa ng revival, sinasabi ko sa inyo, nasa. Nagsimula ang tawag natin, Reformation, 1600s, naalala nyo. Doon ito 1611 po ang King James, 1611 po yan. Sino yung pare na gano'n na rebelde? Si Martin Luther ay isang Catholic priest. Nag-rebelde siya kasi maraming bagay na hindi sinasabi ang Catholic. So, inilagay na doon sa pinto ang gusto niyang mangyari. Anong ginawa sa kanya? Pinatay. Yun ang dahilan kung bakit sinulat ni Paul sinulat ng mga ngaral na ano man gawin mo mabuti, masama. Mamamatay ka rin. Pero ang sabi niya, nasabi, puti pa, gumawa ka na lang ng mabuti. Ito ay isang katotohanan, hindi pinapangaral sa katulad nating church. Dahil sa atin, palagi pinangaral sa Panginoon ngayon. No. Hindi po kasi ganyan. So, 1611, wala nangyari. 1800s, wala nangyari. 1900s, meron. I think 20th century na. 20th century is from 1901 to 1999. Ano ang unang pumasok? First World War. Sino yan? Sila Hitler, England, US, di ko masyadong involved. First World War. Sabi nila, ay, nakasulat sa Matthew 24, sa pagdating ng Panginoon, magkakaroon ng gera, lindon. Kung mga asawa ko, palagi na ulit. Sabi na naman sa Biblia, West Valley Fault. Ano sabi mo? 8.2. Lilindon daw po. Alam niyo ba kung nasa ng West Valley Fault? Ano tatamaan? Tatamaan po niyan ay Rodriguez, no? Marikina, Metro Manila, diba? Ay, hindi masyado. Medyo nakalihis tayo eh. Pero sana tagal tayo, na. Nakalihis tayo ng konti. Marikina po. Paranaque, papunta ron. Kaya nga ina-estimate nila pag lumitor, maraming mamamatay. Siyempre, tutumpukin ba naman ang Metro Manila eh? Andun dati marami nakatira, marami squatter, marami tsaka yun, marami politiko na nangangampanya. Dapat na talaga para sila yung malutas na mga lang. Prophecy po. At magugulat kayo, nung natapos ang gera, doon naglabasan in 1914 ang mga kilala na niyong ano 1914? Iglesia ni Cristo. Diba? Saksi ni Mormons. Saksi ni Angelo, wala pa. Tingnan nyo. May revival pa? Wala po. Rival, pagkaribal ng mga iba't ibang iglesia. Kailan nagkaroon ng revival?
1970s and 1980s lang panahon natin. Doon sumikat ang bunagit, ang evangelism. Doon po sumikat yan. Bata pa ako, 20 plus lang ako. 60 years old lang yata ako. Kailan lang po. Ano ang gamit ng Biblia? King James ang ginagamit. English, Tagalog. Ilang taon na lumipas mula ng 1970s to year 2000, 55 years na lumipas na ngayon. Nasaan ang revival ngayon? Wala na. Yung tanong ni Paul sa verse 1, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahan ng loob ng Diyos? Ano ang nangyari ngayon sa mga kapatiran na tumanggap sa Panginoon? Nasaan na sila? Sa kasalukuyan, ilan na lang tayo rito. Yung mga dati natin kasama, wala na. Ubus. Yung mga magulang namin, siyempre, namatay na. Pagtakbo na. Pero yung mga magulang ka, natitinan na lang. Ito ang mga matatanda natin. Sila. Nasaan yung iba? Idinitiin ko ito para makita niyo ng pagtakbo ng panahon pagdating sa Panginoong Diyos, hindi yung ayon sa iniisip natin. Ang dapat nating isipin ngayon, tayo bilang tao. Naibalik ba ng Panginoong Diyos ang talagang tunay nating pagkatao? Ulitin ko, sabi rito. Ang sagot ni Paul, hindi dapat. Tayo'y patay na, sa kasalanan. So, yun ang katangian natin. Ano po? Kaya hindi na tayo dapat mabuhay sa pagkakasala. Paano ka namatay? Diba? Paano ka namatay? Verse 3, sinagot, hindi ba ninyo alam? Nalalaman na tayong lahat ng nabautismuhan ayon kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. Sa makatuwing tayo namatay na nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo ay may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Isang topic na hindi ko ba i-discuss ngayon, i-discuss natin sa susunod. Ano ba talaga ang bautismo? Sa atin, ang daming na bautismuhan. Nakatatawa man, ilang beses tayo binautismo. Nakatatlo, 4 yata tayo na. Merong bautismo sa una, kami po. Pastor Cesar, di na. Meron ko yung bautismo sa Tagaita. May bautismo kayo sa swimming pool. Kung ano naman bautismo. Pakarami ng bautismo. Kayo po, ilan ko kayo sa dalawang beses? Hindi po ba? Di patay na kayo. Kami naman patay. Pag nilitiran mo, paano nangyari yun? Kaya nga, maganda rin, sabi ko, nabuksan dito. Kapag dito sa atin, meron tayong mga na hindi pa nababautismuhan. Amen? Yung mga bata pa kasi naman. Amen? I-discuss natin ito in full details. Ayon dito sa sinabi rito, mga kapatid, para makita natin ano ba talaga ang meaning niyan. Tayo nga, di ba? Pastor na nga ako, binautismuhan uli kami. Tayo nga, binautismuhan. Tapos to sa Tagaita, meron pa kunting malulog na kapatiran, ay pambihira naman. Natuwa niya sa pagkabautis na nag-swimming, yung kunting malulog. Pagka nalulunod si sister, sagipin natin, pambihira ka. At ang masaklap pa nito, lahat tayo na bautismo na, namatay na tayo, pero bakit tayo nagkahiwa-hiwalay pa?
nagkagalit-galit pa, nagkaroon tayo ng issue. Amen. Kaya na sinasabi ko sa inyo mga kapatid, may problema tayo rito, hindi sa salita ng Diyos, kundi sa ating pagiging tao. Na-discuss natin sa susunod. Hanggang dito na muna lamang. Pag-aralan ninyo mabuti ang Romans chapter 6, isang paboritong memory verse natin patungkol sa bautismo at kung ano yung tinitingnan natin. Pero dito mga kapatid, makikita niyo, ang topic pa rin dito, pagkatao. Pagkatao. Amen. Tingnan ninyo yung mga katabi. Ano ba nakikita ninyo? Tao yun. Tao tayo. Tao pa rin yun. Yun nga lang kami dati una, may grupo. Tapos dati si Sisterita maliit lang. Ngayon meron na siyang binubuhat na maliit. Ano gano'n na sila Sister Mystic yung araw? Maliliit. Ngayon maliit pa rin. Pero tumangkat naman ang mga anak. Gano'n. Tao pa rin. At tandaan natin, haharap tayo sa Diyos. Hindi mga kaluluwa. Ano po? Tao rin. Isang tao ayon sa pagkalala ng ating tunay na Diyos. Yan, tatalakay natin sa mga susunod nating pagtalakay. Maraming salamat sa inyong pag-unawa at pinabigyan ko naman kayo ng history kung paano nangyari ang mga bagay na yan. Tutuloy natin. Nandito na tayo sa panahon natin. So, katulad kaya nga ng iba na yung arrangement natin, ganyan na parang meron kayong time na mag-take down o magbasa-basa kahit pa paano. Mga kapatid, ang pag-aaral nito ay hanggang 20, nabasa ko naman, ang pagbabalik daw ng pag-aaral hanggang 2030. Meron naman kakong naman 2030 na naman. Sabi ko, hindi na natapos yan. Ang pagbabalik ng Panginoon, noon pa po 1914 sinulang sabihin na dumating na ang 1914, ay ano na ngayon? Agad na. Paulit-ulit na lang. Sino may problema? Titigil ko sa inyo, tao rin ang may problema. Hindi po ang ating Panginoon Diyos. Tao nga tayo, pero magtitiwala tayo sa Panginoon Diyos. Isa sa point, ang karamihan ng churches ngayon, tao siya, nagtitiwala siya sa kanyang kapwa-tao. Yung pastor niyo, tao po yan. Yung evangelist niyo, tao po yan. Huwag natin gagawin yan. Ako tao rin, huwag yung gagawin sa akin, sasampahin ninyo, mga kapatid. Hindi po pwede yan. Ayan, yan ang mga intriga na dapat nating i-clarify sa mga susunod natin. Hindi po pinautismohan ko kayo, may authority ako sa inyo, tao din po. Amen. At tandaan ninyo, mamamatay din ako bilang tao. Lahat tayo iisang sasapitin. Pero sana po, pag bumalik tayo sa tunay nating pagkatao, ayon sa wangis at pagkagawa ng ating Panginoong Diyos. Hindi po yan basta-basta, pero hindi pa po huli ang lahat. Tayo lahat ay tumayo. Magpasalamat muna tayo sa ating